Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong magkita-kita muli ngayong umaga na ito sa ika-19 ng Enero taong 2026. Ang bawat umaga ay isang regalo, isang pagkakataon na muling magsimula, isang pahina na walang sulat kung saan tayo ay maaaring sumulat ng mga bagong kwento ng tagumpay, pag-asa at pagmamahal. Nawa ay dumating kayo rito ngayong umaga na may pusong bukas, handa at handang tumanggap ng mga biyaya na inihanda ng ating Panginoon para sa atin. Ako ay lubhang nagagalak na makasama ko kayo sa gawaing ito ng panalangin, sapagkat alam ko na ang bawat isa sa inyo ay may dalang mga pangarap, mga pangangailangan, mga kahilingan at mga pasanin sa inyong mga puso. Ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat ang ating Diyos ay tapat at totoo at Siya ay handang makinig sa bawat bulong ng ating mga puso ngayong umaga na ito. Mga kapatid, ang tema natin ngayong araw ay napakahalagang mensahe para sa bawat isa sa ating mga buhay. Ito ay tungkol sa presensya ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Kadalasan, tayo ay nakakaramdam ng takot, ng pag-aalinlangan, ng pangamba tungkol sa mga hamon na ating kinakaharap. Ngunit ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong araw ay malinaw at malakas na paninindigan na hindi tayo mag-iisa kailanman. Ang Panginoon mismo ay nangako na Siya ay lalakad kasama natin, na Siya ay hindi kailanman mag-iiwan sa atin, na Siya ay magiging ating gabay, ating tanglaw, ating sandigan sa bawat hakbang na ating gagawin. Ito ay isang pangako na napakalaking kahulugan para sa atin na mga Kristiyano, sapagkat ibig sabihin nito ay mayroon tayong kasama na higit pa sa anumang tao, higit pa sa anumang kapangyarihan sa mundo, ang mismong lumikha ng langit at lupa. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, talatang 8, kung saan sinasabi, "Ang Panginoon mismo ang lalakad sa unahan mo. Siya ay sasama sa iyo, hindi kanya pababayaan o iiwan kailanman. Huwag kang matakot o manglumo." Mga kapatid, marinig ninyo ba ang kapangyarihan ng salitang ito? Ito ay direktang pangako mula sa bibig ng Diyos na Siya ay lalakad sa unahan natin, na Siya ay magiging ating tagapagtanod, na Siya ay maghahanda ng ating mga daan. Hindi lamang iyon, sinasabi rin na Siya ay sasama sa atin, ibig sabihin, hindi lamang Siya nasa unahan, kundi nasa tabi natin rin, sa likuran natin, nakapalibot sa atin. At ang pinakamakapangyarihang bahagi ng talatang ito ay ang pangako na hindi tayo pababayaan o iiwan kailanman. Anumang pagsubok, anumang hamon, anumang dilim na ating kinakaharap, ang Panginoon ay nandoon, tapat at totoo sa kanyang pangako. Kaya naman ngayong umaga na ito, gusto kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na magsama-sama tayo sa banal na sandaling ito ng panalangin. Ako ay humihingi sa inyo na kung nasaan man kayo ngayon, kung anuman ang inyong ginagawa, na tumigil kayo sandali at ibigay ninyo ang inyong buong atensyon sa Panginoon. Alisin muna natin ang ating mga cellphone, ang ating mga distraksyon, at magtatalaga tayo ng ating mga puso at isipan sa presensya ng Diyos. Kung maaari, ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa inyong dibdib, maramdaman ninyo ang tibok ng inyong puso, at alalahanin na ang bawat tibok na iyon ay isang regalo mula sa Diyos. Magpasalamat tayo sa simpleng katotohanan na tayo ay nabubuhay, na tayo ay humihinga, na tayo ay may kakayahang magsalita sa Diyos ngayong umaga na ito. Kung kayo ay nagmamaneho, makinig lamang kayo ng mabuti at manalangin sa inyong mga puso. Kung kayo ay nasa bahay, sa opisina o kahit nasaan, alam ng Diyos ang inyong mga puso at Siya ay handa ng makinig sa atin. Ngayon ay magsimula na tayo sa ating panalangin. At habang ako ay nangungunang manalangin, nais kong hingin sa inyo na sumang-ayon kayo sa inyong mga puso, na sabihin ninyo ang Amen sa bawat kahilingan,
sapagkat alam natin na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa gitna natin. Handa na ba kayo? Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa panalangin ngayong magandang umaga na ito. Makapangyarihang Diyos, Ama naming mahal sa langit, kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Ngayong umaga na ito may dalang pusong puno ng pasasalamat at pagkilala sa iyong kabutihan. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat na tumawag sa iyo. Hindi po kami karapat-dapat na lumapit sa iyong presensya, ngunit dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kami ay ginawang malaya, ginawang malinis, ginawang mga anak ng Diyos. Kaya nga po ngayon, may kumpiyansang lumalakad kami sa iyong presensya, hindi dahil sa aming sariling kabutihan, kundi dahil sa walang hanggang pag-ibig at awa na iyong ipinakita sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Panginoon, salamat po. Salamat ng maraming salamat sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po sa gabi na nakalipas na iyong binigay sa amin. Salamat sa tulog na mapayapa. Salamat sa mga anghel na iyong inutusan upang bantayan kami habang kami ay natutulog. Panginoon, salamat po dahil binuksan po ninyo muli ang aming mga mata ngayong umaga. Dahil binigyan ninyo kami ng bagong lakas, ng bagong pag-asa, ng bagong pagkakataon na muling makapaglingkod sa inyo at makapagmahal sa aming kapwa. Maraming tao po ang nakatulog kagabi, ngunit hindi na nagising ngayong umaga. Maraming tao ang nasa ospital na nagdurusa. Maraming tao ang walang tahanan, walang pagkain, walang pag-asa. Ngunit kami po ay ginising ninyo, binigyan ng buhay, at ito po ay walang iba kundi sa kadahilanan ng inyong walang kapantay na biyaya at habag. Kaya po ngayong umaga, taos-puso po kaming nagpapasalamat. Salamat din po sa pamilya na inyong ibinigay sa amin, sa mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid na bumubuo ng aming mga tahanan. Salamat po sa trabaho at kabuhayan na inyong ipinagkakaloob. Salamat sa bawat oportunidad na aming natatanggap araw-araw. Salamat po sa bahay na kanlungan namin, sa pagkain sa aming hapagkainan, sa damit na aming isinusuot. Panginoon, salamat po sa kalusugan, sa lakas ng aming katawan, sa malinaw na pag-iisip, sa kakayahang magsalita at kumilos. Lahat po ng ito ay galing sa inyo. Walang anumang bagay sa aming mga buhay na hindi dulot ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Kaya po kami ay yumuyukod ngayong umaga na puno ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong dakila at banal na ngalan. Panginoon naming mahal, alam po namin na kayo ay narito ngayon. Ang inyong presensya ay nakapalibot sa aming lahat. Ang Espiritu Santo ay sumasa inyo sa bawat isa na nakikinig ngayong umaga, humahaplos sa mga pusong durog, umaalalay sa mga taong pagod, naguudyok sa mga nag-aalinlangan at nagpapalakas sa mga mahihina. Panginoon, maramdaman po namin ngayong sandali ang init ng inyong presensya. Kami po ay hindi lamang nagsasalita sa kawalan, hindi po kami nagsasalita sa hangin, kundi alam po namin na kayo ay totoong nandito, nakikinig, nanunood at handang tumugon sa bawat panalangin na lumalabas sa aming mga bibig at mga puso ngayong umaga na ito. Kayo po ay Diyos na malapit sa mga may pusong durog. Kayo po ay Diyos na nag-aalaga sa mga pinakamaliit. At dahil doon kami ay may kumpiyansa na kayo ay makikinig sa amin ngayong araw. Panginoon, ang tema po namin ngayong umaga ay napakaganda at napakahalaga. Ito po ay tungkol sa inyong presensya sa aming pang-araw-araw na buhay. Tungkol sa pangakong kayo ay lalakad kasama namin sa buong araw na ito, sa buong linggo, sa buong taon na ito ng 2026. Panginoon, kami po ay nangangailangan ng inyong presensya ng higit pa sa anumang bagay. Alam po namin na kung wala kayo, walang kahulugan ang lahat ng aming mga ginagawa.
Kung wala kayo, kami ay parang mga ibon na walang direksyon, parang mga barko na walang timon, parang mga tao na naglalakad sa dilim na walang ilawan. Ngunit salamat po dahil kayo ay nangako sa inyong salita na hindi ninyo kami pababayaan, na hindi ninyo kami iiwan, na kayo ay lalakad kasama namin hanggang sa wakas ng mundo. Sa Deuteronomio 31 talatang 8, kayo po ay nangako. Ang Panginoon mismo ang lalakad sa unahan mo. Siya ay sasama sa iyo, hindi ka niya pababayaan o iiwan kailanman. Huwag kang matakot o manglumo. Panginoon, hawakan po namin ang pangakong ito ngayong umaga. Ito po ay hindi lamang salita, hindi lamang mga letra sa papel, kundi ito po ay nabubuhay at gumaganang salita ng Diyos na may kapangyarihang baguhin ang aming mga kapalaran, na may kakayahang magdala ng kapayapaan sa aming mga puso. Panginoon, kung kayo ay lalakad sa aming unahan, sino ang makatatayo laban sa amin? Kung kayo ay sasama sa amin, ano ang dapat naming katakutan? Wala pong sinuman at wala pong anuman, sapagkat kayo ay higit pa sa lahat ng bagay. Panginoon, kami po ay mga tao na may mga kahinaan, mga limitasyon, mga pagkakamali. Alam po namin na sa aming sariling lakas, kami ay walang magagawa. Kadalasan po kami ay natatakot sa kinabukasan, nag-aalala sa kung paano namin papakainin ang aming mga pamilya, kung paano namin babayaran ang aming mga utang, kung paano namin haharapin ang mga problema sa trabaho, sa kalusugan, sa mga relasyon. Panginoon, maraming pagsubok po ang naghihintay sa amin sa mundo. Maraming tukso, maraming hadlang, maraming kalaban na gustong sirain ang aming pananampalataya. Ngunit salamat po dahil kayo ay mas malakas pa sa lahat ng iyon. Salamat po dahil kayo ay Diyos na umaalalay, na tumutulong, na nag-iingat sa aming mga buhay. Kaya po ngayong umaga, aming hinihiling sa inyo, Panginoon, lumakad po kayo kasama namin ngayong araw na ito. Mula sa aming paggising hanggang sa aming pagtulog, mula sa aming unang hakbang, paglabas ng bahay, hanggang sa aming pagbabalik sa gabi, samahan po ninyo kami. Panginoon, sa bawat desisyon na aming gagawin ngayong araw, gabayan po ninyo kami. Sa bawat salitang aming sasabihin, kontrolin po ninyo ang aming mga dila. Sa bawat kilos na aming gagawin, patnubayan po ninyo ang aming mga kamay. Gusto po naming maging instrumento ng inyong kagandahang loob sa mundo ngayong araw. Gusto po naming ipakita ang inyong pag-ibig sa aming mga kapwa-tao. Gusto po naming maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Panginoon, hinihiling din po namin na protektahan po ninyo ang bawat isa sa aming mga pamilya ngayong araw. Ang aming mga asawa na lalabas ng bahay para magtrabaho, ang aming mga anak na pupunta sa paaralan, ang aming mga magulang na maaaring mag-isa lang sa bahay. Panginoon, ilagay po ninyo sila sa ilalim ng inyong pakpak, sa proteksyon ng inyong mga anghel. Gaya ng sinasabi po sa awit, 71 talata 11 at 12, sapagkat iuutos niya sa kaniyang mga anghel na tungkol sa iyo na ingatan kanila sa lahat ng iyong mga lakad. Dadalhin kanila sa kanilang mga kamay, baka matisod ang iyong paa sa bato. Panginoon, gawing totoo po ninyo ang pangakong ito ngayong araw. Ipadala po ninyo ang inyong mga anghel upang magbantay sa amin, upang ilayo ang lahat ng kapahamakan, aksidente at kasamaan. Panginoon, ang bawat isa naming nakakarinig ngayon ay may mga personal na pangangailangan. May mga kapatid na nandito na naghihirap sa pananalapi. May mga utang na parang bundok. May mga bayarin na hindi nila alam kung saan kukunin. Panginoon, kayo po ang Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Kami po ay nagtitiwala na kung paano ninyo pinakain ang libu-libong tao gamit ang 5 tinapay at 2 isda, kung paano ninyo pinalaki ang langis at harina ng babaeng balo sa saripat. Ganon din po ang inyong gagawin para sa amin. Magbukas po kayo ng mga pintuan ng pagpapala, magdala ng mga oportunidad na hindi namin inasahan at ipakita sa amin na kayo ay tapat sa inyong mga pangako. May mga kapatid din po na may mga sakit sa katawan,
mga nararamdamang kirot, mga karamdaman na matagal nang dinaranas. Panginoon, kayo po ang Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Hinihiling po namin ngayong umaga na ibuhos ninyo ang inyong pagpapagaling sa bawat isa na nangangailangan. Hipuin po ninyo ang kanilang mga katawan ng inyong banal na kamay at pasiglahin ang kanilang mga kalusugan. And kung may mga sakit sa puso, sa bato, sa atay, sa tiyan, sa ulo, sa kalamnan, sa buto, Panginoon, gamutin po ninyo. Kung may mga kapatid na may cancer, diabetes, hypertension at iba pang mabibigat na karamdaman, Panginoon, ipakita po ninyo ang inyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 8, talatang 17, Siya ang nagpasan ng ating mga karamdaman at nagdala ng ating mga sakit. Panginoon, hawakan po namin ang salitang ito at naniniwala na sa pamamagitan ni Kristo, kami ay pinagaling na. May mga kapatid din po na nakakaranas ng espiritual na pakikibaka. May mga bisyo na hindi nila mabitawan. May mga takot na pumipigil sa kanila na lumago. May mga tukso na patuloy na bumabalik. Panginoon, kayo po ay Diyos ng kalayaan. Sinabi po ninyo sa Juan 8, talata 36, kung kayo'y palayain ng anak, kayo ay tunay na malaya. Panginoon, palayain po ninyo sila ngayong umaga. Wasakin po ninyo ang bawat tanikala na nagbubuklod sa kanila. Sirain po ninyo ang bawat bisyo na sumisira sa kanilang mga buhay. Alisin po ninyo ang bawat takot na pumipigil sa kanilang mga pag-unlad. Bigyan po ninyo sila ng lakas na tumanggi sa kasamaan, ng tapang na lumakad sa matuwid na landas, ng determinasyon na sundin ang inyong kalooban. Panginoon, may mga kapatid din po na nakakaranas ng mga problema sa kanilang mga relasyon. May mga mag-asawang nag-aaway, may mga magulang at anak na hindi nagkakaintindihan, may mga kapatid na may hidwaan, may mga kaibigan na naghiwalay. Panginoon, kayo po ang Diyos ng pagkakasundo at kapayapaan. Hinihiling po namin na ibalik ninyo ang pagmamahal at pag-unawa sa mga pamilyang ito. Palambutin po ninyo ang mga pusong naging matigas. Buksan po ninyo ang mga isipang sarado at tulungan po ninyo sila na magpatawad at magmahalan muli gaya ng inyong iniutos. Panginoon, nais din po naming ipanalangin ang aming bansa ngayong umaga. Ang aming Pilipinas ay nangangailangan ng inyong kamay ngayon. Maraming problema po ang aming kinakaharap bilang isang bansa. Kahirapan, korupsyon, karahasan, krimen at iba pa. Panginoon, manalangin po kami para sa aming mga pinuno mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal. Bigyan po ninyo sila ng karunungan na mamahala ng tama, ng integridad na gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa lahat, ng malasakit sa mga taong nangangailangan. Gaya ng sinasabi po sa unang Timoteo 2, talata 1 at 2. Una sa lahat, ipinamamanhik ko na gumawa ng mga panalangin at daing, mga pagsusumamo at pasasalamat para sa lahat ng tao, para sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan, upang tayo ay mamuhay ng mapayapa at tahimik na buhay sa lahat ng kabanalan at kahinhinan. Panginoon, hinihiling po namin ang karunungan at pagpapala para sa aming mga pinuno. Ipanalangin din po namin ang mga pulis, sundalo at lahat ng nasa serbisyo publiko na nag-aalaga sa aming kaligtasan. Protektahan po ninyo sila habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Ipanalangin po namin ang mga guro na nagtuturo sa aming mga anak, ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa may sakit, ang mga manggagawa na bumubuo ng aming mga gusali at daan, at lahat ng mga taong naglilingkod para sa ikabubuti ng aming lipunan. Panginoon, nais din po naming ipanalangin ang inyong iglesia ngayong umaga. Ang mga pastor, mga lider, mga ministro na naglilingkod sa inyo sa iba't ibang lugar, bigyan po ninyo sila ng lakas, ng karunungan, ng proteksyon, at ng anointing na mangaral ng inyong salita ng may kapangyarihan.
Pagpalain po ninyo ang bawat mananampalataya na nagsusumikap na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Tulungan po ninyo kaming lahat na maging mas malapit sa inyo araw-araw, na lumago sa aming pananampalataya at na maging mga tunay na tagasunod ni Kristo na hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Panginoon, ipanalangin din po namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, ang milyon-milyong tao sa mundo na nabubuhay na walang pag-asa, walang layunin, walang kaalaman sa inyong pag-ibig at kaligtasan. Panginoon, gamitin po ninyo kami upang dalhin ang magandang balita sa kanila. Bigyan po ninyo kami ng tapang na magbahagi ng aming testimonya, ng karunungan na magsalita ng mga salitang magpapagaling at ng pagmamahal na makaakit sa kanila sa inyo. Gaya ng sinasabi po ninyo sa Mateo 28, talata 11, kaya't magsiyaon kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, tulungan po ninyo kaming tuparin ang Great Commission na ito. Nais din po naming ipanalangin ngayong umaga ang lahat ng tao na nakakarinig sa panalangin na ito, lahat ng mga subscribers, viewers at mga kasama natin sa komunidad ng YouTube channel na ito. Panginoon, alam po ninyo ang bawat isa sa kanila sa pangalan, alam ninyo ang kanilang mga pangangailangan, kanilang mga pangarap, kanilang mga takot at kanilang mga pag-asa. Hinihiling po namin na pagpalain po ninyo ang bawat isa sa kanila ngayong araw. Anuman ang kanilang hinihingi sa inyo, kung ito ay ayon sa inyong kalooban, ipagkaloob po ninyo. Kung may mga sumusunod na naghihintay ng sagot sa kanilang mga panalangin, Panginoon, sagutin po ninyo sila ngayong araw o sa mga susunod na araw. Ipakita po ninyo sa kanila na kayo ay Diyos na nakikinig, na nag-aalaga at na tumutugon sa mga dalangin ng inyong mga anak. Panginoon, ngayon ay nais din po naming magsalita tungkol sa mga praktikal na pangangailangan sa aming buhay. Alam po namin na kayo ay nag-aalaga hindi lamang sa aming mga espiritual na pangangailangan, kundi pati na rin sa aming pisikal at material na pangangailangan. Si Jesus mismo ay nagturo sa amin na humingi ng aming pang-araw-araw na tinapay, na nangangahulugang mahalaga sa inyo ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya po ngayong umaga, Panginoon, lumalakad po kami sa inyo may kumpiyansang humingi ng mga bagay na kailangan namin upang mabuhay at tuparin ang inyong layunin sa aming mga buhay. Panginoon, unang-una po ipinanalangin namin ang aming pananalapi at provisyon. Maraming mga kapatid ngayon ay nag-aalala kung paano nila bibilhin ang pagkain, kung paano nila babayaran ang upa ng bahay, kung paano nila bibigyan ng pangangailangan ang kanilang mga anak. Panginoon, naniniwala po kami na kayo ay Diyos ng kasaganaan, na walang bagay na imposible sa inyo. Sa Filipos 4, talata 11, kayo po ay nangako, at ang aking Diyos ay tutustusin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, hawakan po namin ang pangakong ito ngayong umaga. Hinihiling po namin na magbukas kayo ng mga pintuan ng kasaganaan sa aming mga buhay. Panginoon, kung may mga utang na kailangang bayaran, ipinanalangin po namin na magpadala kayo ng mga solusyon, mga oportunidad na makakakuha ng kita, mga blessing mula sa mga hindi inaasahang pinagmulan. Alam po namin na kayo ay Diyos ng mga himala, na kung paano ninyo pinakain ang libu-libong tao sa ilang sa pamamagitan ng pagkaing bumaba mula sa langit, kung paano ninyo ginawang dumarami ang pagkain ng mga propeta sa panahon ng taggutom, kayo rin po ay may kakayahang gawing umabot ang aming kaunting pera, na gawing sapat ang aming limitadong rekursos. Panginoon, ituro po ninyo sa amin kung paano mamahala ng tama ng aming pananalapi, kung paano mag-ipon, kung paano bumudget, kung paano bumili ng mga bagay na kailangan lamang talaga.
Bigyan po ninyo kami ng disiplina sa paggastos at ng karunungan sa pag-invest. Panginoon, ipinanalangin din po namin ang tungkol sa trabaho at kabuhayan. May mga kapatid na walang trabaho ngayon na nagsusumikap na maghanap pero walang tumatanggap sa kanila. Panginoon, kayo po ay Diyos na nagbubukas ng mga pinto na walang makakapansara. Ipinanalangin po namin na magbukas kayo ng mga oportunidad sa kanila na magdala ng mga job offer na perpekto sa kanilang mga kakayahan at pangangailangan. Kung may mga nag-a-apply pa lamang, Panginoon, pagpalain po ninyo ang kanilang mga aplikasyon, gawing pabor sa kanila ang mga interview at tulungan po ninyo silang makuha ang mga posisyon na iyon. Para naman po sa mga may trabaho na, ipinanalangin po namin na bigyan ninyo sila ng pabor sa kanilang mga employer, na pagpalain ang kanilang mga gawain at naprotektahan sila sa kanilang mga workplace. Kung may mga nag-iisip na magsimula ng sariling negosyo, Panginoon, gabayan po ninyo sila, bigyan ng tamang ideya, ng sapat na kapital at ng mga koneksyon na makakatulong sa kanila. Sa Kawikaan 20, Talata 13, sinasabi po, "Huwag mong ibigin ang pagkatulog, baka ka magsarili, buksan mo ang iyong mga mata at ikaw ay mabubusog ng tinapay." Panginoon, ituro po ninyo sa amin ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Alisin po ninyo sa amin ang katamaran, ang pag-asa na lang na may darating na biyaya kahit hindi kami gumagawa ng anuman. Ituro po ninyo sa aming magtrabaho ng mabuti, ngunit sa parehong oras, magtiwala sa inyo na kayo ang magbibigay ng tagumpay at pagpapala sa aming mga pagsisikap. Panginoon, nawa po ay maging masipag kami sa aming mga gawain, ngunit hindi kami magiging alipin ng trabaho na makakalimutan na kayo ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng aming biyaya. Panginoon, ipinanalangin din po namin ang karunungan sa paggastos at pag-iimpok. Maraming tao po ang kumikita ng pera pero walang natitira dahil hindi nila alam kung paano mamahala ng tama. Panginoon, ituro po ninyo sa aming maging matalino sa aming pananalapi. Tulungan po ninyo kaming umiwas sa mga walang kabuluhang gastos, sa mga bisyo na sumusira sa aming budget, sa mga utang na hindi naman talaga kailangan. Ituro po ninyo sa amin na magtabi para sa hinaharap, para sa emergency, para sa mga pangarap na gustong nating makamit. Ngunit sa parehong oras, Panginoon, ituro din po ninyo sa amin na maging mapagbigay, na hindi maging sakim, na magbahagi sa mga nangangailangan, sapagkat sinabi po ninyo sa Kawikaan 19, Talata 17, "Ang nagpapahiram sa Panginoon ang naaawa sa dukha at gagantihan niya siya ng kaniyang ginawa." Panginoon, ngayon po ay nais naming magsalita ng mga propetikong deklarasyon sa aming mga buhay, mga salita ng kapangyarihan na nakabase sa inyong banal na kasulatan. Naniniwala po kami na ang mga salita ay may kapangyarihan, at kung ito ay salita mula sa inyo at sinasalita namin ng may pananampalataya, ito ay magkakaroon ng bisa at magiging totoo sa aming mga buhay. Kaya po ngayong umaga, kasama ninyo Panginoon, kami ay magpapahayag ng mga katotohanan tungkol sa aming mga buhay. Idinedeklarara po namin ngayong umaga na ang araw na ito, 19 ng Enero, taong 2026, ay araw ng mga biyaya at mga himala. Idinedeklarara namin na ang Panginoon ay lalakad kasama namin sa buong araw na ito, na siya ay magiging aming gabay sa bawat desisyon, aming lakas sa bawat hamon, aming kapayapaan sa bawat problema. Sinasabi po namin na ang presensya ng Panginoon ay sumasakop sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kung saan man kami pumunta ngayong araw, doon ay sumusunod ang biyaya ng Diyos. Idinedeklarara po namin base sa awit 23, talata 1. Ang Panginoon ay aking pastol, walang makukulang sa akin. Panginoon, sinasabi po namin ngayon na wala kaming kakainganin dahil kayo ay aming pastol na nag-aalaga, na nagbibigay ng lahat
ng kailangan namin. Idinedeklarara po namin na ngayong araw kami ay papakainin ninyo, tutulungan at bibiyayaan. Idinedeklarara din po namin ang salita mula sa Isaias 41, talata 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Panginoon, hawak po namin ang pangakong ito. Idinedeklarara po namin na hindi kami matatakot ngayong araw kahit ano pang hamon ang dumating dahil kayo ay sumasa amin. Idinedeklarara po namin na hindi kami manganglupaypay o masusuko kahit mahirap ang sitwasyon dahil kayo ay aming Diyos na nagbibigay ng lakas. Idinedeklarara po namin na kami ay inyong palalakasing, tutulungan at aalalayan ng inyong makapangyarihang kamay. Idinedeklarara po namin ang salita mula sa Roma 8, talata 38 at 39. Sapagkat ako'y nakatitiyak na kahit kamatayan o buhay o mga anghel o mga pangulo o mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating o mga kapangyarihan o taas o lalim o anumang ibang nilikha ay hindi makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Idinedeklarara po namin na walang anuman sa mundong ito ang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos. Walang problema, walang sakit, walang kahirapan, walang kaaway na makakapigil sa pagpapala ng Diyos sa aming mga buhay. Idinedeklarara po namin ang salita mula sa Filipos 4, talata 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Na Panginoon, sinasabi po namin ngayong umaga na kami ay matagumpay sa lahat ng aming mga gagawin ngayong araw dahil kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kung may mga mahihirap na gawain, kami ay makakaraos. Kung may mga matutuong desisyon, kami ay makakapili ng tama. Kung may mga masasakit na sitwasyon, kami ay makakatagal. Lahat po ay magagawa namin sa pamamagitan ninyo na siyang aming lakas. Idinedeklarara din po namin ang salita mula sa Jeremias 20, talata 11, sapagkat aking nalalaman ang mga pasiyang aking pinag-isipan tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pasiyang ukol sa kapakanan at hindi ukol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Panginoon, sinasabi po namin na ang kinabukasan namin ay puno ng pag-asa, na ang mga plano ninyo para sa amin ay mabuti at hindi masama, na kayo ay may nakahandang magandang bagay para sa aming mga buhay. Idinedeklarara po namin na kami ay may magandang kinabukasan, na ang aming mga anak ay magiging matagumpay, na ang aming mga pangarap ay matutupad, na ang aming mga panalangin ay maririnig at sasagutin. Idinedeklarara po namin ang salita mula sa Josue 1, talata 9. Hindi ko ba iniutos sa iyo? Magpakatatag ka at magpakalakas ng loob. Huwag kang matakot ni manglupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Sinasabi po namin ngayong umaga na kami ay matatag at may lakas ng loob, na hindi kami matatakot o manghihina dahil ang Panginoon ay sumasa amin saan man kami magpunta. Sa trabaho, sa bahay, sa daan, sa mga meeting, sa lahat ng lugar, ang Diyos ay nandoon kasama namin. Idinedeklarara po namin ang salita mula sa Awit Kento 28, talata 8. Mabuti pang magtiwala sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Sinasabi po namin na ang aming tiwala ay nakalagay sa Diyos at hindi sa tao. Hindi po kami umaasa sa mga tao na magligtas sa amin. Hindi po kami umaasa sa sarili naming lakas, kundi ang aming buong tiwala ay nasa Panginoon na hindi kailanman nagkakamali, na hindi kailanman nagsisinungaling, na hindi kailanman nag-iiwan. Idinedeklarara din po namin ang salita mula sa 2 Korinto 2, talata 15. At sinabi niya sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya,
sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Panginoon, sinasabi po namin na kahit kami ay mahina, ang inyong kapangyarihan ay nagiging sakdal sa aming kahinaan. Idinedeklarara po namin na ang aming mga kahinaan ay magiging daan upang makita ang inyong kapangyarihan, na ang mga bagay na hindi namin kayang gawin sa sarili naming lakas ay gagawin ninyo para sa amin. Idinedeklarara po namin ang salita mula sa awit 71, talata 11, sapagkat iuutos niya sa kaniyang mga anghel na tungkol sa iyo na ingatan kanila sa lahat ng iyong mga lakad. Sinasabi po namin ngayong umaga na ang mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa amin, nag-iingat sa amin, na hindi kami madadapa, na hindi kami masasaktan, na hindi kami mapapahamak. Ang divine protection ay sumasakop sa aming mga buhay. Idinedeklarara din po namin ang salita mula sa Malakias 3, talata 10. Dalhan ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako sa ganito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala na hindi na magkakasiya. Panginoon, sinasabi po namin na kami ay mga tapat na nagbibigay ng ikapu, na gumagawa ng mga ofrenda, at dahil doon kami ay umaasang bubusan ninyo ng pagpapala na hindi na magkakasiya. Idinedeklarara po namin na ngayong taon ng 2026, kami ay makakakita ng mga financial breakthrough, ng mga blessing na lampas pa sa aming inaasahan. Panginoon naming mahal, habang kami ay nagtatapos na sa panalangin na ito, nais po naming muling magpasalamat ng lubos-lubos sa lahat ng mga bagay na inyong ginawa, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito na makapanalangin. Salamat sa bawat taong nakinig at nanalangin kasama namin ngayong umaga. Panginoon, alam po namin na ang panalangin ay hindi nagtatapos dito, na ito ay patuloy na dapat naming gawin sa buong araw, na dapat po kaming nasa constant communication sa inyo. Kaya po ngayon, aming ikinokonsagra sa inyo ang buong araw na ito, ang mga oras na darating mula ngayon hanggang sa aming pagtulog mamaya, Panginoon, ito po ay alay namin sa inyo. Lahat ng aming gagawin, ang aming mga usapan, ang aming mga gawain sa trabaho, ang aming pakikisalamuha sa mga tao, ang aming mga desisyon, lahat po ng ito ay nais naming gawin para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan po ninyo kaming maging mindful ng inyong presensya sa buong araw, na hindi kami makalimot na kayo ay kasama namin, na nanunood at na nag-aalaga. Panginoon, kung may mga pagkakataon ngayong araw na kami ay matukso na gumawa ng masama, na magsalita ng hindi maganda, na mag-isip ng mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, hinihiling po namin na pigilan ninyo kami. Paalalahanan po ninyo kami ng aming tungkulin bilang mga anak ng Diyos, ng aming responsibilidad na maging mga halimbawa sa aming mga kapwa. Bigyan po ninyo kami ng lakas na tumanggi sa kasamaan at pumili ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, hinihiling din po namin na patuloy ninyong gabayan ang aming mga puso at isipan. Ituro po ninyo sa amin ang inyong mga landas, ituwid po ninyo ang aming mga lakad, at tulungan po ninyo kaming lumago araw-araw sa aming pananampalataya. Nawa po ay hindi kami maging mga Kristiyano na sa ngalan lamang, kundi mga tunay na tagasunod na handang magsakripisyo, maglingkod at magmahal gaya ng ipinakita ni Jesus sa amin. Panginoon, gaya ng simula namin kanina, pinagtitibay po namin muli ang pangakong mula sa Deuteronomio 31, talata 8. Ang Panginoon mismo ang lalakad sa unahan mo. Siya ay sasama sa iyo, hindi kanya pababayaan o iiwan kailanman. Huwag kang matakot o manglumo. Panginoon, naniniwala po kami sa pangakong ito at aming hinihiling na gawing totoo ninyo ito sa aming mga buhay ngayong araw at sa mga darating pang araw. Lumakad po kayo kasama namin, Panginoon.
Huwag po ninyo kaming pabayaan, huwag po ninyo kaming iwan. Samahan po ninyo kami hanggang sa aming huling hininga, hanggang sa araw na kami ay tawagin ninyo sa inyong presensya sa walang hanggan. Panginoon, salamat po sa lahat. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsagot na darating. Salamat sa mga biyaya na nakatakda na para sa amin. Salamat sa pag-ibig na walang kondisyon, sa awa na walang hanggan, sa biyaya na hindi namin karapat-dapat. Salamat dahil kahit kami ay mga makasalanan, kayo ay nagpadala ng inyong anak na si Jesus upang mamatay para sa amin, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Walang salitang sapat upang ipahayag ang aming pasasalamat, ngunit tanggapin po ninyo ang panalangin na ito bilang alay ng aming mga puso. Lahat po ng ito ay aming hinihiling at ipinanalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Mga mahal kong kapatid, natapos na po natin ang ating panalangin ngayong umaga. Ngunit nais ko pong anyayahan kayong lahat na hindi dito magtatapos ang ating pakikipag-ugnayan. Kung ang panalangin na ito ay nakatulong sa inyo, kung ito ay nag-udyok sa inyong puso, gusto kong hilingin sa inyo na mag-iwan ng komento sa baba at sabihin sa amin kung paano kayo nakaramdam habang nanalangin. Ibahagi ninyo ang inyong mga testimonya, ang inyong mga pangangailangan at magsama-sama tayong manalangin para sa isa't isa. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Tayo ay isang pamilya sa Kristo at dapat nating suportahan ang bawat isa. Kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, nais kong anyayahan ka na mag-subscribe ngayon. Pindutin ang subscribe button at i-click din ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng mga bagong panalangin na aming ina-upload araw-araw. Ang bawat umaga, mayroon kaming mga bagong panalangin na handang gabayan ka. Mayroon kaming mga mensahe ng pag-asa, mga salita ng pagpapalakas at mga panalangin na magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang pagiging bahagi ng komunidad na ito ay magbibigay sa iyo ng suporta na kailangan mo sa iyong espiritual na paglalakbay. Nais ko ring hingin na i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga kasamahan sa trabaho, sa lahat ng taong nakakakilala ninyo na nangangailangan ng panalangin. Baka may kaibigan kayong dumaranas ng mahirap na panahon. Baka may kamag-anak kayong may sakit. Baka may kakilala kayong nawalan ng pag-asa. I-share ninyo sa kanila ang video na ito at maaring ang panalangin na ito ang magiging sagot sa kanilang mga dalangin. Huwag nating kimkimin ang biyaya na ating natatanggap. Ibahagi natin ito upang mas maraming tao ang makakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, habang kayo ay aalis ngayon at haharapin ang mga hamon ng araw na ito, nais kong ipaalala sa inyo na ang Panginoon ay kasama ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos na sinamban natin ngayong umaga ay ang Diyos na lalakad kasama ninyo sa opisina, sa paaralan, sa daan, sa bahay. Siya ay hindi malayong Diyos na hindi makaabot. Siya ay malapit na Ama na handang makinig, tulungan at gumabay. Kaya lakaran ninyo ang araw na ito ng may kumpiyansa, may pag-asa, may pagmamahal sa inyong mga puso, magpakabuti sa inyong mga kapwa, maging mapagpakumbaba, at huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng maliliit na biyayang inyong natatanggap. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at nawa ay ingatan, nawa ay pakinangin ng Panginoon ang kaniyang mukha sa inyo at kahabagan kayo. Nawa ay itingin ng Panginoon ang kaniyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magkita-kita tayong muli bukas para sa isa na namang magandang panalangin. Hanggang sa muli mga kapatid, ang Diyos ay sumasa inyo. Amen.